nagka-health problem ng konti for the past few days. Eh, Thank Lord, okay naman na po. Salamat sa Diyos. lahat naman. Ayan. So, ngayon po, napapansin nyo, dalawa lang kami ni Miss Laura kasi maraming mga activities yung mga kasama natin. So, since tayo-tayo lang naman, if possible po, mag-open tayo ng cam. Ayan, para magkakakilanlan. Kasi ngayon, wala tayong katulad nung past 8 weeks natin. Ayan, thank you po. Wala tayong slides na po. So, this is ano lang, impromptu na session natin. So, mag-share po kayo nung inyong challenges sa QuickBooks. So, kung ano po yung gusto ninyong itanong, you can share your QuickBooks para kung meron kayong hindi nakukuha, gustong linawin, yung mga ganon. So, para pati yung iba, malay nyo, ganon din yung nangyari sa kanila. Ano po? Para at least ma-address natin. Para sabay-sabay tayo pagka yung graduation natin nandyan na. So, lahat makakasabay. Ano po? Ayan. Okay. So, sino po yung gustong mag-start? Kasi wala po tayong susunding slides ngayon, no? Anything goes. Yan. So, kung ano po yung gusto nyong i-share from week 1 up to yung last week natin. No? Hanggang sa makapag-comply po tayo ng ating requirements for graduation. Okay. Wag po tayo mahiya kasi hindi po tayo dapat mahiya. Wala pong maling question. No po? So, kasi kailangan natin ito ma-practice kapag ka nagka-client tayo. Kailangan po natin talagang mag-speak up. No? And even yung pag-share ng screen. Okay, so dapat matutunan nyo din po yan. Okay? Kasi pag magpa-present kayo ng report nyo kay client, possible na dapat nyo i-share yung screen ninyo. Tatanong po ako. Hello po, good afternoon po. Dun po sa balance sheet, yun pong payment to deposit, di ba po dapat hindi siya mag-a-appear kahit zero amount siya? Kasi po dun sa balance sheet ko nag-appear siya. Okay lang po yan. Pero kasi may time na hindi siya nagsisync dun sa pag na-match mo. May time na ganon. Basta pag nakita mo po yung process nyo is tama, okay lang siya. Tapos kapag ka nag-produce po tayo ng report na meron pa rin siya kahit zero na and na-check nyo na po na tama yung process, ang gagawin nyo na lang po is eliminate nyo lang yung mga zero na amount na ipiprint. Makikita nyo po dun sa option yon. Okay? Nandun po yun sa option para hindi na siya lalabas. Kasi anyway, zero naman siya, hindi na po lalabas yun sa report ninyo. Na-gets niyo po? Kung nasaan yung pag-filter nun. Nakamute po ata. Hindi marinig. Ay, thank you po. Naririnig na po ba? Yes po. Okay. Ayan. Sige po, thank you. Kung meron pa po, sige, may naisip pa kayo, sige lang. Okay. So, kung kaya natin ng 1 hour or kung mas marami pang question, mag 2 hours tayo. Ano po? Yan. Sige lang, kasi hindi na natin uulitin yung mga ano natin.
So kung ano po yung struggles nyo sa sa QuickBooks ninyo ngayon para makapagpasa ng assignment, ito na po yung time natin. Okay? So, yung mga chat po tayo, ano? Open ko lang. Check ko lang yan. Okay, galing kay Miss Jazz. Sa akin din, nag-a-appear payments to deposits sa balance sheet, naka-zero. So, okay lang po yan na may zero. Basta yun nga, na-check nyo po kung tama yung process. So, yung invoicing process, yung workflow, dapat tama siya. Kasi may time po talaga na hindi nagsisync yung, ano, yung mga transactions. Okay. Yan. Listening. Okay, okay lang po yan. Yung mga nasa office. Okay. Ay, isa pa po. Sir Pwede George. ba? Ano po? Sige May po. na-encounter din po ako sa bills, sa profit and loss naman po, may nag-appear na bills. Pero ang ginawa ko na lang po, binago ko yung date kasi yung date sa payment, nahuli siya. Kaya siguro lumabas yung bills unapplied. Yes po. Tapos nawala na po ako. Yes. Parang katulad din yan ng ating undeposited funds. Ano po? Pag sa undeposited funds, sa pag-invoicing kapag ka hindi proper yung workflow, yan po yung mga lalabas. Kahit sa bills. So, halos magkapareho po yung workflow nila. Basta kailangan sunod-sunod. Okay? So, date ng bill, mauuna. Next is yung payment. I-mark nyo as paid yung bills. Tapos, i-match nyo doon sa nasa bank feed. Okay? Para dire-diretso. Okay? So, ganun din sa invoicing. Kasi magkakaroon po talaga, yan po yung nagiging result nung hindi tama yung workflow. Yung unapplied expense or bill expense payment na nasa P&L. Tapos yung isa, unapplied cash payment income. Yun po. Okay, so yun lang po yung process nun. I-check po maigi. Kasi actually marami rin pong may time na marami ring mga unapplied bill payment na makikita sa books ng client. Okay? So, okay na po, Miss Nelita? Okay po. Okay. Okay po. Thank you po. Okay. Ayan si Sir George. May tanong daw po siya. Yes po. Sir George. Opo, Opo. sige po. Pwede po ako mag-share ng screen para makita niyo po yung hindi po may pumasok po kasi dun sa ano ko sa balance sheet ko. Ang laki eh. Billion. Wow. Sige po. Sige po, Miss ito po. Nora, ano po naman? Pa-share po ng screen ha. Sige po, ano niyo po dito sa share. Sa may kulay green sa ibaba. Apo. Share screen po kayo. Ayan. Ito po kasi yun eh. Bali po co-working kami ni TL Mary Grace. Ayan po yun. 7 billion yung asset. Sige po. Sir George, yung pong ano, yung Meron pong po kasi actual dito niyo eh. pong QBO. Yung isi-share niyo po. nasa AR po. Sir Ano, George, Pa, ang nakashare po sa inyo is yung ating Discord. Yung pong account niyo po ng QBO, yung i-share niyo po. sige po. Ayan, login po kayo.
Bali po nakita ko yung mga ano, mga deleted items po siya eh. Po, nasa AR yung ano ninyo. Opo. Mga deleted items po eh. Punta po ako ng balance sheet. Sige po. Reports. Natin. Ito po eh, nasa AR eh. Oh. 7 million. 7 million lang. Pwede niyo pong puntahan yan. Pero ang unang point po dyan, yung reporting na nakikita niyo po is accrual. Opo. So, accrual, itry niyo po i-cash muna. Wala po siya sa cash. Hindi po siya Yes lumalabas. po, hindi po lalabas yan talaga sa cash. Kasi wala tayong AR sa cash. So, ang mangyayari niyan, i-change nyo muna. Ayusin nyo para mas magandang maayos kahit na accrual or cash, wala kang problema. Kasi lahat nung nasa skill test po natin, paid lahat. No po? Opo. Wala tayong makikita. So, i-check po natin yan ngayon. Pasukin natin yung AR nyo po. Dito po sa cash. Yung AR po. Tingnan natin yung mga invoices. Puro invoices po yan. Yung AR nyo. Sa accrual basis po. Yan. Nasukin natin yung AR nyo po. Ito Ayan. po. Opo. Mga deleted items po. Hindi ko alam paano nangyari eh. Kasi po, sinabi po ron na QBO like that na inano ng QBO. Ang nangyari po niyan, hindi pa na-delete yan. Ayan po eh. Oh, Kasi kung deleted. deleted po, ibig sabihin yung inyong pangalan yan, customer, na-delete lang. Pero ayan o, may mga amounts. Opo, ayan o, 7 billion. Oh, ayan. So, i-check nyo po yung lahat ng mga invoices ninyo. Duplicate tab nyo po. Duplicate tab. Yung tab sa taas, yan. Duplicate nyo, yan. Tapos punta po tayo dun sa sales tab na nasa kaliwa. Sales tab. Para makita natin lahat ng invoices ninyo. Saan Yan. po rito ang kukunin ko? Invoices po. Sales Invoices. invoices. Yan. So makikita nyo po dyan yung mga invoices ninyo. Opo, ito po. Ayan, mapapansin nyo po, deleted yung customer na yan, pero meron siyang amount. Opo. Kumbaga na AR siya, pero na-deposit ninyo. Opo, deposit po. So, i-run down nyo po yan kung sino yung mga talagang, ayan. Ito yung isa, malaki. Ito ba, 12 billion po yan. So, edit nyo nga po yan. Edit? Opo, ibig sabihin po ba niyang yung deleted na Henry Hall as in dapat niyo po bang tanggalin? Opo, kasi po nung nag-upload po ako, nagka-doble-doble po yung ano ko noon, yung Excel ko noon dati. Yung ginawa ko po, dinilit ko po yung mga pangalan. Hindi ko po alam na may amount na pumasok. Oh, yan. So, ayan po, edit nyo dyan, tapos i-delete nyo na lang po. Edit. Tapos po, kasi balance din naman po kasi tayo sa price eh, sa ano ko. Tingnan ko nga po sa taas ng invoice. So, wala naman siyang nakamap na, nakalink na galing siya sa bank feed, no po? Wala po. Kung, Ano po, created by QB Online to adjust balance for deletion. ayun. Kasi nga, meron pang, subukan nyo po muna. I-unmatch nyo tong payment. Tanggalin nyo po yung payment. Saan Yung po? nakalagay na paid sa taas. Page sa taas. Sa taas po.
yung malaking paid, tapos may color blue. Ayun. Yan, Ito pasukin po. niyo po yan. Yan. Ito po. Opo. Yan. So, yung date, puntahan niyo po yung date na 10:02. Yan. Yan. Tapos, yan po, i-delete niyo mismo yung paid na yan para ma-unmatch natin. Saan po ako? Pumunta po ako Ito sa dito sa more. Sa more. more, sa baba po. Pinakababa po. More, sa gitna. More. Tabi Dito ng po, print. sa baba pa. Yun Nasaan? nasa color black po. More. Sa baba. Hindi ko makita. Baba po Ayun. kayo. Ayan. Okay. Sa Delete delete po. Yan. Sige po. Delete transaction. Yan. Meron po nakalagay eh. Hindi siya ma-delete ata. Ayan po. Oh. Yan po. Tinry ko na po kasi yun. There was a problem directing customer assign transaction is deleted. Before you can modify this transaction, you must restore Henry Opo. Hall deleted. Yes. Puntahan niyo po muna yung customer niyo, si Henry Hall. Tapos, i-make active niyo po muna. Saan po ako pupunta doon? Punta lang kayo sa customer niyo po. Sige, Customer. X niyo lang po muna yan. X muna po ito. Okay. Tapos, saan po ako punta? Yun pa po. X pa ulit oh. Apo. Yan. Tapos, punta tayo sa customer. Ay. X niyo pa po. X pa ulit. Yan. Tapos punta tayo dito. Ayan po, yung customer dyan sa taas. Ito po. Yung mga nasa tab po sa taas. Invoices, estimates, payment links, Ito, customer. customer. Yan. Okay, tapos hanapin niyo po yung customer kanina. Henry Hall. I didn't find anything for Henry Hall. So, naka-delete siya. Gawin niyo po dito sa yung gear icon. Your icon. Yan. Tapos, bandang baba, tingnan natin. Ayan, include inactive. Check nyo po. Yan. Sige, check nyo Ayaw po. po. Opo, check. Ayaw po makaklik. Click nyo po. Ayaw po. Ayaw. Ayaw maklik. Ayaw po. Ayun. Ay, Ayun. nawala. Yun. Okay. So, hanapin nyo na po si Henry Hall dyan. Ayun po. Yan. Henry Hall. Ba't iba ang Gawin nyo price po niya? make active. Make active. Yan. Okay na siya. So, balikan nyo na po yung niya, yung transaction niya. Yung invoice niya. Ito po ako sa invoice. Opo. Sage na po ako. Na-mess up ko tong ano. Ito Yan. po. Sige po. Edit. Okay. Tapos So, more delete. ayan. Pasok po kayo sa payment. Payment Dun sa na. payment niya. Sa taas. Ito. Ayan. Date. Tapos. Sige po. Delete nyo na po. Dito sa baba. Sa more. Opo. Ayan. Taas Delete. ko lang muna Delete. itong ano. Delete. Opo. Delete transaction. Yun. Ayan. Payment Tapos yung deleted. invoice po, i-delete nyo na rin po. Ito Kasi invoice na hindi to. naman talaga yan ang ang amount. Or wala Opo. naman talaga kayong customer na ganyan. Yan, Opo. delete nyo na rin po yan. Delete. Sige Yes. po. Yes. Ayan. Okay. Invoice deleted. Ay, salamat. So, ganun lang po gagawin ko doon sa iba. Opo, ganun na po. Ang So, dami po niyan kasi. opo, tingnan nyo na po muna yung balance sheet nyo.
Okay, sige po. Makita niyo po yung effect. Reports. Dito tayo. So, ay, reports. Ito po yung pinoproblema ko pa. Malaking problema ko. Pero okay na po ibang mga ano ko, mga work ko. Pero ito lang po ang pinoproblema ko. Lumalabas po kasi sa balance sheet. Ang laki. Billions. Ayan, diyan pa rin po siya. AR. Ang laki po. Nabawasan na po. Nabawasan na po ba? Bali, pupuntahan niyo lang po lahat yung mga unnecessary invoices na nandoon para mas mababawasan po yan. Okay. Sige po. Kasi po, Ayan. yun lang po ang problem ko. Yung malaki masyado. Billion po kasi. Nagulat po ako. Ang laki ng Opo. pag-balance Kasi sheet ko. may mga Billions. invoices na nakasama na hindi naman siya dapat nandyan. Sige po. Iwo-work ko na lang po ganun po. Isa-isahin ko po sila lahat. Maraming Okay. salamat po, instructor. Thank you po. Ayan. So, sige po. Meron pa after ni pa-stop share na lang po muna. Opo. Ayan. So, sino pong next? Ako po instructor, pwede ko po bang i-show yung aking balance sheet tsaka po yung aking profit and loss kung tama po yung entry? Yes po. Sir George, pa-stop share na lang po muna. Opo. Ayan. Si Miss. Thank you po. Ayan, thank you. Welcome. Okay. Sige po. Si Miss Maribel po ba yan? Yes po instructor. Gusto ko po siyang i-share kung tama po yung aking ginawa. Sige Ayan. po. Tayo na. Wait lang po. Open po na siya. Ayan po. Nakikita na po ba? Ito Yes. po yung aking balance sheet po. Okay. Sige po. Ayan. So, basically, yan po yung naging result ng aking hard work na halos maiyak-iyak na ako. So, bali, ang aking current asset po is 28,031. So, hopefully, tama naman po ang aking in-encode. So, yung receivable po is wala pong nakalagay. Sa aking inventory asset po is 40716. Total current asset ay 28,638.91 po. And then ito naman po yung fixed asset, building, and vehicles. So total fixed asset $505.54. Meron lang akong negative na accumulated depreciation. And then ito po yung result sa Ford and accumulated depreciation na negative. So, total Ford po ay is 49,923.83. Ang trend share ko na po, ayan, 28,671.43. Meron akong negative 469 point siguro po tapos sa pag-i-include ko or sa pagdo-double input ko po. Pero ang total asset naman pong lumabas is 106,797.45. And then pagdating naman po sa liabilities and equity, ayan naman po ang lumalabas. So, hindi tama naman po yung nagawa ko. Kung may error po, sana minor naman po. At talaga naman nakakalito po. Pero, hopefully, Sige po. minor Pakitaas po dun sa balance sheet ninyo. balance sheet. Ayan po. So, una-una, pagka magpiprint po tayo ng ating report dito sa client natin na landscaping, cash po yung gagamitin natin. Okay? So, yung ginamit ninyo po is accrual. Kaya meron tayong payments meron tayong AR. Okay? So, dapat siyang lalabas dyan. Okay? So, pakilagay nyo po muna sa cash. Sige. Saka yung AP, hindi rin siya mag-a-appear sa cash. Cash reporting yun. Babalik po ako. Sige po. Yung balance sheet kanina. Ayan. And Sa taas po. Sa taas.
Ay, taas. Saan? A-appear Ito yung ba? option mo. Ay, Report list. report list po. Balik ko sa kulay blue. Bakit po? Po. And then, Ay, wala. Ay, bumalik dun sa ano. Ay, Nag-report balance sheet. tayo. Yung balance sheet. Balance sheet. balance sheet. Opo. Ito po, balance sheet. Balance sheet. Okay. Performance report. Yan po. Ito. Mm. Oh, Customize walang po. option ng cash and accrual. Ito. Alam ko po meron po yan, pero naka-duplicate din kasi siya eh. Nasa profit po yung isa, ito po nasa balance sheet. Kasi, Ay, Lang. naka-October 31 siya. wait lang po na. Oo, dapat kasi meron kang yung option kasi yung reporting na nandyan, usually ang niraran niya is accrual. So dapat may change natin yan ng cash. Drop down arrow po din sa mail. Tapat ng customization. Yan Ayan. nga. Yan. Yan po, Ayan. Okay. run report. Yan. Okay. Ayan po yung ano. Yan po. Tapos, unang-una, wala tayong inventory asset. Paki-check nga po kung ano yung nakategorize mo as inventory asset. Sige po. Ayan. Si JCPenney is uniform. Zell, wala tayong Zell kay JC. Meron ba? Pero yung JCPenney is uniform. Pindutin ko po, ano po, para I-change nyo lang yung category. Kasi hindi po asset yan. At saka pag maglalagay po tayo ng asset sa asset account, may threshold po yan. Okay? So, sa US, 2,000 and above. Na pwede, kasi once na inilagay po natin yung isang expense sa asset account, kailangan i-amortize yan. No po, ina-amortize po natin yan. Kaya nilalagay natin temporarily sa asset account. So yan, 300, expense out po kaagad yan. So, sa expenses po siya. Uniform. Kung wala po kayong sa COA na uniform, mag-add na lang. Mag-a-add na lang po sa COA ng unit. So, ino-note ko na lang po para mamaya ko po ayusin. Sige po, may nakita pa ako. Yan. Sige po. Balik niyo po sa balance sheet. Sige po. Wait. Bali, uniform po siya, si 300 na JCPenney. Aha. And then, balik po tayo. Yung isa. Apo. Yan, yan Ito na lang. po, Ayan. Okay. Balik niyo po dun sa balance sheet. balance sheet po. Ayan po. Dahan-dahan lang po. Sige po. Down. Yan. Fixed asset. Wala po tayong buildings. Meron lang tayo vehicle and yung equipment. So wala po tayong buildings. So, ilalagay ko po siya, baka ilalagay po siya sa, Check nyo po yan kung ano yung entry nyo dyan. Baguhin nyo po. Tapos yung vehicles natin, hindi siya 55 lang. okay po. Diba? Yung amount ni Ford, yun po yung vehicle natin. Okay po. Sige po. Okay, so paki-check nyo po yan. Sige po. Tapos yung baba nyo pong konti. Baba nyo pong konti. Yan, oops, wait po. Wait. Ayan. So makikita nyo po, no? Si Trencher, meron lang siya accumulative depreciation. Okay? Opo. Ang dapat po nandyan na magkasama, yung Trencher mismo, okay, yung asset account niya na Trencher, tapos naka-sub account yung kanyang accumulated depreciation. No? So mas maganda po baguhin niyo na rin yung account name
accumulated depreciation. Na po, trencher. So, yun po yung magkasama. Okay? So, actually, magkasama naman na siya. Tapos, ito bang amount ng trencher is tama na po yan. Yan yung asset account. Tapos, yung depreciation nyo, dapat yung 1 month niyan. So, yung kung yung amount is 28 over 60 po. Na? Okay. So, yun po. Yung vehicles, ayusin nyo po yung vehicle. Si Ford yan. Ito, may depreciation na. Ayan, si Ford, yung vehicles na yan. Kung mali yan, tanggalin nyo po yan dyan. Okay? I-recategorize nyo, i-reclassify ninyo. Okay? Tapos yung accumulated, ayan, meron pang other asset, accumulative depreciation. Baka nagkamali din po kayo dyan. Kasi wala po yung other asset na na nandyan. Walang laman yan. Okay? Nasa Ford lang po. Dalawa lang po yung depreciation natin. Dalawa lang yung accumulated depreciation. Isa para sa Ford, isa para sa trencher. Ano po? Yan. Tapos, bababa po. Tingnan po. Oops, wait lang po. Tapos yung ating Ford, may mga payment po tayo, notes payable, and sa Ford at saka sa trencher, yung amount po na sinet up natin, dapat nabawasan siya ng payments. Okay? So, pakipasok nyo nga po yung Ford ninyo, yung amount ng Ford. Ito, notes payable Ford. Notes payable Ford po. Ayan. Opo, yan. Dapat meron tayong payment dyan na dalawa. Okay, so tama naman. So yung isa, so yan yung magiging balance niya at the end of the month. Yan, so yung 49. 49. Yes, okay. So ganun din po dun sa trencher. Dapat naman, kasi isa lang yung payment niya, isang payment lang. So, dapat ito, naka-split din po yung payment ninyo na merong interest. Okay? Tsaka yung principal. Okay? So, back po ulit tayo. Yan. Okay. So, liability. Sige po. Yan. Okay. Oo. Tapos, ano pong owner's investment ninyo? Owner's investment. Opo. Sige po. Ayan. 900. Okay. So, deposit. Hindi po ba dapat sales yun? So, dapat po ito ay sales po. Opo. I-review nyo po. Yan. Yung ano po. Okay. So, papasukin nyo lang din po yan. Yan. Sige po. So, yun po. Basta yung presentation natin, yung i-check nyo rin po. So, para maiayos po yung presentation ng reports, titingnan nyo po yung COA ninyo. No? Kung paano nyo gustong iayos sa report, doon po manggagaling sa COA. Kung paano iayos, kung naka-sub account ba siya, or parent lang siya lahat, ganon. So, doon nyo po aayusin. Yan. Okay. So, may question pa. So far, yun lang po yung mga correction na dapat pong iayos po, no? Opo, opo. Okay lang po ba ipakita ko din po yung profit and loss? Sige po. Ayan po. Okay. So, hindi ko po ano yung mga amounts pa ha, kasi hindi ko kabisado. Yan. Basta check ko lang. Sige po, down. Okay. Down. Okay. Balik po tayo uli sa taas. Tingnan ko yung cost. Sige po. Sige pa. Ayan. So, contract labor. Okay.
Okay. So, tama naman yung cost of goods sold mo. Tatlo yan. Okay. So, more or less, okay naman. Pati yung presentation, okay naman. Yan. Ayan. Okay. Tapos, sa miscellaneous po, usually, sa practice po namin, as much as possible, hindi tayo naglalagay ng amount sa miscellaneous. Hanggat maaari, alamin po natin kung saan po talaga siya dapat i-categorize. So, yung usually naglalagay po sa miscellaneous, yan po yung tawag nito, yung mga trial, alam niyo yung pagka nagta-trial na mag-transfer, let's say 0.01 lang, 0.05, tapos kine-credit back nila ulit. Nagzi-zero out, so nawawala din yung laman ng miscellaneous items. So, Kasi kung nailagay ko po siya, sorry po, nailagay ko po siya sa other miscellaneous po. yan, site 1 is supplier natin. So, hindi siya miscellaneous. So, ano po siya? Yes. Supplier po. Okay, Yes sige. po, supplier yan. So, yan, at least. So, sa supplies and materials po siya. Yan, okay. Okay. So, Okay po. So, okay naman na yung presentation ng FS mo. thank you po. Medyo, at least minor lang po yung konting correction at talaga naman pong mangyak-ngyak na talaga ako dito sa ginagawa ko po. Opo. At saka ano po, para madali kayong mag-check, yung tinuro ko last week dun sa reports, 'di ba? Reports tayo kung paano siya i-check para mas mabilis. Kasi diyan, pag dito kayo sa P&L nag-check, every line item i-check ninyo. Tapos pabalik-balik lang. Okay? Pero pagka ginamit niyo yung transaction list by vendor, lahat po yan nakalatag na. So, i-check nyo na lang. Okay? Pagka may napansin kayong iba yung categorization, so, from there, pwede nyo na pong i-correct. Kasi pagka dito tayo nag-check sa P&L, lahat yan, isa-isahin nyo, back and forth, back and forth. So, matagal. Okay? So, dalawa po yung na-share kung paano siya madaling i-check. Okay, so transaction list, using transaction list, saka yung P&L, detailed P&L. Okay, profit and loss detail. Yun. So makikita nyo po. Kasi kaya po natin yung ginagawa para to check yung consistency. Kasi dapat per account talaga, per vendor, dapat consistent. Usually dapat consistent yung categorization po natin. So, mapapansin nyo po kaagad doon pagka nakalatag siya per vendor. So, mas mabilis. Ano po? Okay po. Thank you po. Thank you so much, ma'am. Thank you po. Thank you po. Ayan. So, next po tayo. Profit and loss. Punta tayo. Instructor si George po ulit. Sige po. Hindi po nabawas yung amount sa balance sheet yung iniran ko. Kahit po nakapag-delete na ako ng marami. Patingin po natin ulit. Natin. I-share ko po ulit. Sige po. Yan. Habang nag-iisip pa yung iba. Sige po. Sige Ito po. po kasi 7 billion pa rin po, 654. Pareho pa rin po yun yung kanina eh. Pero pagka pumunta po kayo sa customers dito, wala na pong deleted Okay. Yung sa 1. Okay. Sige po. Verify natin. Wala na pong deleted pa sa 3. Alright. Sige po. Tingnan natin yung P&L ninyo. PNL po. Opo. Reports. Kasi po yung PNL po wala po siya eh. Hindi siya lumalabas doon eh.
yung 7 billion. Hindi po sila malabas dito eh. Tingnan ko nga po yung coverage nung filter niyo. Anong month po yan? January po, January 2. Yung sa January din po ba yon? Yung sa balance sheet kanina? Opo, January po, January 1 to January 31. Yung sa balance sheet po kanina. Tika po. I-duplicate ko lang po ito. Sige po. Mhm. Ayan po, 131. 7 billion pa rin po. Oo. Sige po. Pasukin natin siya kasi hindi natin yan ma-check. Sige po. Okay, punta po kayo sa GL niya, sa COA, tapos pasukin niyo po yung AR na yun. Gawa po ulit ako ng isa pang tab Okay na po. Sige po. para pagkababalik po tayo, madali na po. Hindi na po tayo mag-ano. COA. Sa transaction po. Transaction COA. Chart of accounts. Wala yung Sa akin. transaction po. Dito sa left navigation. Aha. Transaction. Bank transaction yun. Yan. Tapos, hanapin niyo po yung AR. Ito View po. register. View register. You register. Yan. Okay. So, yan. Sige po, rundown nyo kung saan nagsimula yung Ang dami po niyan deleted eh. Oh. Yan, nag-negative. Ayun. I-ayos nyo na po muna yung nag-negative na yon. Saan po? Ito po. Opo. Ayan, no? May credit memo kayo. Created by Opo. QB Online, no? Ayan. So, pasukin nyo po yung credit memo nyo. Sige, Ito pasukin. pong amount. Opo. Yan, pasukin nyo po yan. Dito po. Ayan. Yan. So, bakit may credit memo kayo? Subukan po natin siyang i-delete. More uli. Ay. Ayan. Yung pa isa. Sin transaction. Sige po. Okay. Ayan. Sige po. Sige po. Ang dami kong problema dito. In-explore niyo lahat, no? Yung credit memo na yan sa level 3 and 4 pa natin yan eh. Lumabas na sa akin. Nabubuhay. Ang dami, puro deleted pala po itong mga to TL instructor. Sige Ano po. po, next ko pa? Opo, para makita natin. Ayun, meron pa ulit. Credit memo. Ito na po yung mga na-delete ko eh. Opo. Ayan. So, gawin natin, subukan natin i-batch. Punta po kayo dito sa yung clock. Wala. Yung clock, Credit dun sa Meron credit po. memo. Yan, yung clock.
Ayun. Grab. Yan. Yan po. View more para makita natin lahat ng credit memo nyo. Yan. Ang dami, di ba? Ayan po. Subukan nyo po dyan i-delete na lahat yan. Kasi wala Ano po, naman, ititik ko lang? um, Wala po bang batch, ano ba natin siyang i-batch? batch delete? Parang walang option to batch. Sige nga po, yan. Tingnan natin. Wala din eh. Tsagain nyo na lang po. I-delete nyo na po isa-isa. Basta i-restart nyo po muna yung mga, yung customer na na-delete nyo. Apo. Kasi katulad nung kanina, hindi natin yan madidelete unless na i-revive nyo muna yung customer. Okay po. So, Active nyo po muna silang lahat bago nyo yeah. po i-delete yan. Kasi yan po yung nagko-cost ng nyo, ng malaking amount. Instructor, Okay. Sige tanong po. lang po. Stop share ko na po, Okay. instructor. Thank Sige you po. Try nyo po. Okay. Sino pong... Instructor, yung pong kay Sir George, since yung po kanya mga transaction as October 2, sasama po ba talaga siya dun sa January 1 to 31 na reports? Nasasama po ba Hindi po, yun? naka-filter po. Pero kasi nag-a-affect ng balance niya yun eh. Pagka Sa balance. nag-run tayo ng pinaka-current, mag-a-affect yun. Eh, wala naman tayong ganun. So, might Okay. as well i-delete niya na lang po lahat Kasama muna talaga. yung Sige, credit. thank you po. Ayan, okay. So, habang ginagawa ni Sir George para ma-update tayo mamaya. Ayan, so sino pong next? Sige po, gawin niyo po para ma-check po uli natin mamaya. Hello Apo. po, instructor. Good Sige po, afternoon. Miss Jubel. Opo. At tanong ko lang po regarding yung, kasi nahuli na ako nasa bills report po ako magge-generate. Opo. So, bali, pag magge-generate ba, instructor? Saan ba Share niyo po pupunta? yung screen niyo. Sige. Walk through natin. Kita na po, instructor. Opo. Yan, palakihin niyo lang po. Ay. Yan. Okay na po. Medyo i-zoom. Masyado maliliit. Yan. Ayan. Okay. Yan. Sige po. Okay na po. Bills. Ano po yung question niya sa bills? Yung magge-generate po ng bills report. Okay. Sa expense po. Expense tab. Sa baba po. Yan, expenses. Tapos bills. Pero, opo, ito lang po yung nakapasok, yung sa bills ko. Pero na-input ko naman po lahat ng bills na files na binigay niyo, instructor. Kasi, baka hindi nyo po na-save. Kasi yan lang po yung lumalabas na, na paid ninyo. Yun po sa unpaid. Baka hindi nyo palang na-paid. Wala. Wala rin siya. Ibig sabihin, Pero, wala. saan po kaya makikita yung instructor kapag, if ever, dito lang po ba? Pag na-save na siya, dito lang po? Opo. So ibig sabihin, ulitin ko Opo. siya, Dalawa pa lang i-upload. na-create yung bills. Sige. Yun Opo. lang po, instructor muna. Gawin ko po muna yung ulit yung iba. Sige po. Thank you po. Stop share. Okay. Sige po, next po. Stop share. May tanong si Jazz. Pwede po ipakita actual paano matanggal yung payments to deposit sa balance sheet na naka-zero. Sa payments to deposit po, no, yung workflow lang siya ng invoice.
Okay, so mag-share po ako ng screen. Teka, nawala yung aking QuickBooks. Inactive na daw siya. Kaya, close niya muna. Okay, so ito. Okay. Nasaan? Okay, ito mag-share po ako. Share. Nakita niyo po yung aking screen? Yes po. Okay. Ayan. So, ayan. Meron ako. Kasi ginamit ko to sa RUOL kaya hindi ko pa natapos ulit. Okay. Payments to deposit, no? Nasa balance sheet tayo. Yan. Balance sheet. Okay. So, ito. Naka-zero po siya. Pero nag-a-appear siya, di ba? Ibig sabihin, yung iba talaga, hindi siya nag-sync mismo. Kasi dapat talaga, mawawala na siya. Okay? Pero hindi siya nag-sync. May time po talaga na gano'n na nangyayari. So, dito ko siya. Hindi ako kampante dun sa modern. Okay, so gawin natin group by name. Yan. So, makikita po natin yan. Ayan, oh. So, makikita nyo po, meron siya dito. Okay? Ang nangyayari niyan, dapat, meron siya, ito, oh. Ito, nag-sync siya. Pero hindi siya, dapat mawawala talaga to dito eh. Pero okay siya. Kasi, pareho naman siya yung date. Okay? So, nangyayari lang dyan, hindi siya nagsisync. Ito, wala. Pero makikita, malamang makikita natin siya dito sa baba. Ito. So, maaring kasama po siya ng, anong tawag nito? Ng batch deposit. Okay? Kaya, yung mga not specified, nandito yan. Pero kasi nag-zero out naman siya. Nag-zero out ba siya? Bakit may negative 20? Okay. Pero, zero na to eh. Okay. Oops. Ayan na, ay October. So, zero naman siya, di ba? Dito, check natin. 131. Yan. Ito pala. Yung total lang ng transaction nito. Ito, 20. So, zero naman po siya. Okay? So, ang importante, kapag nag-check po kayo, ayan, yung amount, di ba? So, yung invoice, dapat mauuna. Okay? So, puntahan natin to. Dito muna. Pabalik tayo. Okay? So, ito, yung bank deposit. Ayan siya. Yan yung pinaka-last transaction sa invoicing workflow. Okay? So, tapos, yung receive. Okay? Ay, ang payment, dapat, kung di man sila pareho,
mas mauuna yung date niya ng receive kesa sa date deposited. Pagkatapos niyan, pabalik yung receive, yung invoice. Okay, so ito yung invoice. So mapapansin niyo po yung invoice 9, yung payment 12, deposit 12. Okay, so ito pong tatlo ang dapat nating chine-check. Okay, so dapat pag okay na yan na ganyan yung sunod-sunod yung workflow niya, goods na po yan kahit hindi siya talagang mag-sync na yung mawawala yon, okay lang po yan. Basta yung process mo, tama na. Okay? So, ganun po siya. May time na hindi po talaga nagsisync katulad nito. Okay? So, ganun lang po siya, yung pag-check. Okay. Kapag ka nahiwalay, kasi kapag ka iba yung in-apply nito, yung date, dyan yung sasanga pa siya ng unapplied cash payment income. Okay? So, ganun po siya. Yan, mapapansin nyo naman 0 siya. Okay? Pag chinek nyo, kailangan sunod-sunod yung workflow. Okay? So, sana po nasagot ko, Miss Jazz. Okay. Nasa office. Okay lang po. Nakapag-reconcile na din daw siya. Okay, so good job po, Miss Hanilet. Okay, so yun, yung payment to deposit. Okay lang po yan. So yung sinasabi ko po, di ba, kanina na dapat hindi nakikita yan sa report. Ganito lang po yung gagawin ninyo. Okay, so pag nag-print po kayo niyan, kasi lahat ng account na merong laman talagang isi-show po ni QuickBooks. So para hindi po yan mag-show, dito lang po tayo. Ayan, no? Show non-zero or active account only. So dito, lahat ng non-zero, yan, i-filter mo na. Okay. Ayan. So wala ka na makikitang zero dito. Okay. So wala na dyan yung payments to deposit. So yun po yung i-print mong report. Okay? Para hindi po mag-appear na zero. Minsan, kumbaga, nagiging holding account lang yung iba. Okay? Kaya zero siya. So, tanggalin mo na. Since wala naman na siyang bearing, pampahaba lang ng report mo. Okay? So, i-filter na lang po. Dito lang siya. Okay? So, lahat yan. Shows non-zero, non-zero. Yan. Sa column. Okay? At saka sa row. Yan. Filter nyo lang po. So, hindi na yan lalabas dito. Okay? Ganun po. Yan. Next. Ano po ang net income? Okay. So, sa net income, siguro po yung final, by next week na namin hopefully maibigay. Pero meron akong shinare. Pakita ko na rin. Saan na ba siya? Ito po, nakikita niyo po, spreadsheet, Google Sheet. Yes Yes po. po. Okay. So ito po, nakashare to sa ating resources. Ayan. Expense categorization. Okay. So dito niyo po makikita kung ano yung mga categorization po ng ating transaction, ng ating skill test. Okay, so i-base nyo na lang po dito. Yan. So, ayan, pare-pareho na tayo. Okay, at least medyo gumana muna yung ano nyo, kesa nauna naming i-share to, hindi kayo mag-iisip na i-compare nyo na lang kaagad. Okay? Pasend na lang po So, sa Discord mga or sa sa GC. yung ating tawag nito, ating QBO team po, ipo-post po yan doon sa portal natin. Okay? Kasi ito nasa Google Drive ko po ito eh. So sila po magpi-pick up nito tapos ilalagay
natin doon. Okay, para ma-access po ng lahat. Okay, so ayan po. Pati yung Capital One, nandito na rin siya. Okay, ayan. Okay, so hindi na po kayo mahirapan. Basta ang importante, pati yung yung answer key ng assignment, yung final assignment natin, balance sheet, profit and loss, cash flow, nandun na rin po yan. Okay, hindi ko pa lang kasi na-finalize. Saan ba? Hindi ko pa lang na-finalize dahil ginamit ko pa sa RUOL ito. Okay? So, ayan. So, ayun po, Miss Alma. Okay? Hopefully next week. Okay, next. Thank you po. Okay po. Nag-create ng new lens. Need to babaguhin rin yung answer. Hindi na po. Kung nai-submit niyo naman na po, sino to? Si Miss Emma. Nag-create po kayo ng panibagong account ng QuickBooks. Pero kung yung mga previous assignments niyo po na i-submit niyo na, okay na po yun. Okay? Kaso lang, kung nag-create kayo ng bago, syempre, babaguhin niyo lahat yon, ipapasok niyo po uli lahat yung mga ginawa nyo. Tapos kung doon nyo na po kukunin yung final answer sa assignment ninyo, kailangan po lahat kompleto. Okay? So kung ano man yung hindi nyo natapos na nakaraan, dapat yung final nyo, may kompleto nyo pa rin po. Okay? Yan. Miss Emma, okay po ba na gets? Thank you po, Instructor Annalyn. Nakuha ko po. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan. Yes. Opo, yung balance po, ipopost po natin yan. Kung ano po yung kalalabasan ng ating P&L and balance sheet. Okay. Deadline. Okay. Miss Laura, Yes may po. idea ka po ba ng deadline natin? Kailan ba yung ating graduation? Wala pa pong sinasabi. Ayun. Baka after pa po ng Ng team team building, building. mag-a-announce si Ms. Rupa. So, ayun po. Yan. So, wag na po Medyo natin mahaba-haba pa naman. deadline. May mga 1 week pa siguro. May mga baka 1 week pa. So, gawin na natin. Yan. Gawin natin kaagad. Yes. Okay. So, meron pa po ba? Ayan. So, stop ko muna para makita namin kayo. Yan. Okay. Yan. Okay. So, meron pa po gustong mag-share? Yan, siguro marami ng nakasunod sa ating week 8 last week. Yan, sige po, kung meron pa Nagdi-delete pa rin po, TA. Sa dami pa ako natatapos. opo, try nyo lang po. Sige po, billion po kasi. Kailangan po talaga malinis natin. Kasi mag-a-affect po talaga ng balance yan. Opo, sige po. Okay. Yan, kung meron pa po, message po kayo o kaya mag-speak up. Okay. Yan. Yung categorization, yung sa portal na po natin yan ilalagay. Okay? So, doon nyo po makikita. Para ma-compare nyo po.
Okay, so more or less, kung mai-compare nyo na yon, mag-a-arrive tayo sa parehong balance sheet and P&L. Okay, kasi yun po lahat yung yung categorization. Okay, Kailan po mapopost yung categorization, teacher? si Miss Laura. Sino pong magpo-post? Si Miss si TA April po ba o si TA Maricar? Ay, nakamute po kayo. Ask po natin mga TAs kasi wala po akong access sa ano nila eh. Meron po silang sariling GC baka doon po meron. Tatanong po natin si TA Maricar. Pamaya-maya lang po. Sige po, salamat po. Okay. Okay. So, 2 o'clock na. 1 hour lang tayo. Okay na po ba ang iba? Pag may na question po ako, instructor, balik na lang po ako sa inyo. Habang wala. Hindi ko mapapansin po yung ating report is pag lumabas po yung resource, doon yung magmamatch po. Pero Pakiulit po. Pakiulit na medyo. ikaw pag lumabas na po yung resource para doon nila ikakopy na. Kumbaga mas mapapadali na po siya. Okay. Sa pagka-categorize din sa profit and loss, doon na lang po nila makikita. Okay. Although okay din naman po, medyo nakakaiyak at madugo, pero natuto naman kami. Yun naman po yung point nyo na matuto kami to mapag-aralan. Kasi ma-resolve po ba? Tulad ako talaga, aminin ko po, mangyak-ngyak na nga po ako. Sabi ko, bakit ganun? Pero natuto naman ako and then na-resolve ko naman siya. At least napakita ko po sa inyo is minor na lang po yung aking kumbaga, ginawa ko siya by my own and then with the help ulit and then so the good thing is tuto ba na kumbaga mahirap pero may natutunan ka. Sa resource kasi yung lalabas po is parang na lang siya. Comparison na kung ano yung minor tsaka major na naging adjustment. Thank you po. Yes po, thank you. Thank you po. Diyan naman po kami, talagang na-energize kapag may naririnig kami na meron kayong natutunan, no po? Kasi, kumbaga, fulfillment namin yan na mga nagtuturo dito sa booster na meron kayong natutunan dun sa 8 weeks na inatenan ninyo. Yan. So, kaya talagang magandang yan. Kumbaga, din sa amin yan. Okay? Kasi natututo kayo. Okay? Okay, so meron pa po ba gustong mag-share? Huwag po tayong mahiya. Ayan. Sige po, Sir George. May naputol po tayo kanina. Tuloy niyo lang po kung meron. Opo. Sabi ko po, sa dami kasi ng mga i-delete ko, pwede po ako mag-come back po sa inyo pagka hindi po ako nag-balance o whatsoever po sa aking PLL or sa balance sheet. Opo. Sige po. Sige po. Busy po ako nagdi-delete. Marami-rami talaga Billion po eh. Sige Yeah. po, instructor. Sige po. Okay. Doctor, may question po. Sige po. Sa from Carmina po, sa pag-reconcile daw po, ano po dapat gamitin na ending date? Statement date daw po ba o due date? Statement date po. Okay po. The statement date po yung reconciliation natin. So, pagka bank, usually end of the month. Pero may time na hindi po siya nagiging end of the month. Minsan 28 or 29, ganyan. Ang pinaka-last na statement na na-reconcile ko, merong 26. Okay? 26 of the month.
Pero pagdating sa credit card, hindi po talaga yan nagpo-fall ng end of the month. Okay? So, hindi po yan nagpo-fall ng end of the month. Kaya, minsan, minsan merong 2. Okay? So, every second of the month, yung statement date niya, ganon. Okay? So, meron namang 16, 15, ganyan. So, iba-iba. Iba-iba yung date ng, ng credit card. Okay? Basta yung statement date po tayo magbe-base. Yung due date, wag niyo na pong pagtuunan ng pansin yon kasi sa payment po yon, sa client yon. Okay? Ano pa po ba? Mas malinaw na po. Lalo na yan, meron na tayong expense categorization na maiko-compare. Okay, so more or less, pagdating ng creation ng balance sheet, ng P&L, pare-pareho na tayo niyan. Po? Okay. May tanong pa po ba dyan, Miss Laura? Hindi ko pa, Bali, wala naman na po. wala. Ayan. So, ano po, kung wala na tayong questions, okay. Yun lang daw pong categorization guide kung pwede ma-upload agad. Opo. Sige po. Yan, try Sabi ko natin. po kay TA Maricar kung pwede niya ma-upload. May mga activities po kasi kaya Opo. hindi naka-attend yung mga ibang kasamahan natin. Okay. Sige po, wag po tayong mahiya. Sige lang. Okay. Okay na po. Si Miss Jobel. So, 32 din pala tayo, ano po? Okay po. So, ilan lang Yes yung po. may struggles? Lahat po ba medyo nakasunod na? Hindi lang medyo. Talagang Miss Connie, baka meron. Miss Connie? Opo. Sige po, Miss Connie, go ahead po. Pa-share screen. Sandali po. May problem kasi yung laptop ko sa bandwidth. Ang concern ko po yung sa accounts ko sa profit and loss, mag-share ka. income. Wala pa. Ayan. Nakikita na po ba? Wala pa po. Window. Tony, wala pa pong nakashare. Sandali lang po. Okay. Ano ba ma-share po? Ayaw ko ma-share. Sa baba po, yung color green. Tingnan lang po Yung sa income ko kasi, ayaw. Yeah. Ayaw niya. Sige po, subukan natin i-visualize. Kwento niyo po. Yung kasing income ko, dapat yung sub-accounts niya is sales Apo. and receipts pa yun. Ang nag-a-appear po kasi sa akin, sales of product income and services. So yung sales, naging services, saan ko po kaya pwede i-edit? Yung account name po ang tinutukoy nyo, pwede nyo pong palitan yan doon sa COA nyo po mismo.
Pwede niyo Oh, instructor, kasi po yung chart of accounts po na pina-import sa amin before, yung account po niya is services, hindi po sales. Kaya services po yung ano namin. Opo, income pa rin po yun. Okay? So, kumbaga, So, kung yung okay lang po na services. Opo. Okay. Service income po kasi siya. Okay? Ang nasa products and services po kasi natin, pwede yung services or inventory or bundles. Sale. Opo. So, services po. So, Kasi okay wala, lang po ito. opo. Yung account title po na sales of product income, pwede niyo pong palitan yan into sales lang. Okay? Wala pong ano doon. I-edit niyo lang po. Sige po. So, instructor, pwede na yung services na account title ko under income. Yung account title mo sa P&L, services, hindi sales. Yes po. Hindi sales. Pwede niyo pong lagyan ng service income, ganyan. So, sa COA ko na lang po yun i-edit. Yes po. Sa COA po. Sige po. Yun lang po. Salamat. Instructor George po ito. Opo. Mas tumaas po yung AR ko doon sa balance sheet. Naging 20 billion na. Sige po, tuloy niyo lang po yan. Hindi po, natapos ko na po yung credit memo ko po lahat. Na-delete ko na Okay. lahat. Sige po, tingnan natin uli. Kung ano na naman yung ginawa ni QuickBooks. Ayan po oh. 20 billion. 20 million na. Billion pala. 20 billion pa po ulit ang total asset ko. Sige po. Nasa AR pa rin. Nasa AR pa rin, oh. Puntahan niyo po uli yung yung ating GL account niyan. Sa COA. COA. Sabi akin yun. COA. Profit loss eh. Ito na nga po sa credit memo natin. Oh. Wala naman po credit memo eh. Ito po, books. COA. Ayun po, receivable. Okay. Sige po. Pasukin natin yan. Ayun. Wala. Punta nga po kayo sa itong gear icon para gawin nating 300 yung line items yun. Gear icon po. Hindi po dyan. Hindi po dyan. Dito sa may print, tapos export, gear icon. Sa baba ng next, last, nasa right side po. Yan. Po. Baba po, may gear Ayun. icon. Yan. Okay, yung rows, gawin niyo pong 300. Rows. 300. Yan. Okay. So, 300 lines na po yan. Sige, para hindi tayo lipat na lipat. Sige po, down. Sige po, hanggang may makita kayong amount. Ayan. Simulan nyo po dyan. Ayan. Oh, may opening balance pa yung AR nyo po. Ang dami ito. Yung mga dinilit ko kanina. I-clean up. Kasi 20 billion yan. Kaya nga po eh. Lahat po itong mga opening balance, yung ito po yung mga ginawa kong active. Kailangan. Kailangan nyo po muna yung talagang linisin. Ayan, unahin nyo po muna itong pinakamalaki.
Unahin Ito niyo po po. yan. Ito, ayan, 19 yan. Opo. Ano po gagawin ko? Sige, pasukin niyo po. Kiklik ko lang. Opo. 2015 pa siya. Ganun pala yun. Yan. So, 9. wala man nakakonect. I-delete niyo na po. Diretso na po delete. Ako, diretso niyo na po delete. Ako, ito na naman to aking More. ano. More. Yun, more. Yan. Sige. Yan, 600 na lang. Diba? Naging 600. 610 na lang. Po yun, i-delete nyo na. So, i-delete ko na po lahat yung mga opening balance. Opo. Okay, sige po. Thank you po. Ayan, nabawasan na. Nabawasan ng, hindi na, 600,000 na lang. Thank you po. Sige po. Top share na po ako. Ayan, so marami na ang Clean up. Ayan, clean up. Opo. Maganda Marami pala nang, nun. Ganun pala. tawag nito, marami nang nakapag-submit siguro, ano po, or ready to submit na kasi konti lang yung may question. Wait lang. Yan. So, habol yan si Sir George. Kaya yan. Yan, matatapos niyo po yan ngayon. Tapusin niyo po yan ngayon. Ngayong araw na to. Okay? So, hopefully, mai-compare nyo na yung ano, pag na-i-upload. Yung inyong categorization na lang. Ayun po mga payments po na ano, na na-reactive ko po, i-delete ko po rin yun. Opo. Sa lahat po ng mga na-reactive ko, i-delete ko lahat yun. Pan po kasi yan sa P&L nyo. Magkakaroon ng unapplied cash payment income. Yung receive Okay. na walang pupuntahang invoice. Okay. So, Yan. pati pala po yung mga payment din. Opo, pati payments. Sige po. Thank you po. Yan. So, konti lang talaga. Ibig sabihin, naiintindihan. Tama po ba? Ayan. Ayan, sabi ni Miss Hanilet, ganyan pala kung mag-clean up, no? Parang ang dami. Opo, marami. Mas may marami pa po dyan. Yun kasi one invoice lang di ba? Billion na. Pero pagka may nakita kayo na maliliit lang, minsan nagpa-pile up po talaga yon, marami. Mas maganda nga mag-clean up ng ganyan, malalaki yung amount kaysa yung maliliit. Pero ang dami. Kasi nung nag-start nga po ako, ang cleaning up po kaagad is 2,000. Hindi. 1,000 plus lang pala. Mga 1,300 ganyan. Tapos maliliit lang na amount. So talagang mabusisi. So, ayan po. Anyway, sa level 3 and 4 po, madadaanan natin yan. Yung pag-clean up ng undeposited funds, okay, cash payment income and expense. Madadaanan po natin yan. Matututunan po ninyo. Level 3 and 4, wala, usually January na po. Kasi kailangan tapusin lahat po ngayong December. Okay, January na po ang level 1 and 2 after the holidays. Level 3 and 4, January na po yan. Okay. Yan. Wala na po ba? Yan. Happy na po kayo?
Okay, so yan, last call na po tayo. Para hindi na tayo makaabala sa iba. I believe marami naman na yung nakapag nakasunod sa ating skill test. Instructor, may tanong po. Apo. Paano daw po ulit mag-create ng COA manually? Okay. Manual. So, pupunta lang po kayo sa COA ninyo. Okay? Or pwede naman, once na nagka-categorize kayo, kung wala sa COA nyo, from there, pwede po kayong mag-create po, pa-isa-isa. So, i-share ko na lang yung aking screen. Okay. Okay. So, sa COA, nakikita niyo po yung aking screen, no? Yan. Dito sa COA, yan. Dito po, merong new. Okay. So, magka-create lang po kayo kung ano yung gusto nyong account name, kung saan. Ito po kasi, yan yung mag-a-appear sa ating statement or sa ating... Instructor, hindi po nakashare. Ay, hindi nakashare? Nakashare po, iba po yung nakashare. Hindi po yung QBO. Ano po yung... Nakashare po yung dashboard lang. Okay. So, palitan mo. Okay. Ito. Ayan. Nakikita na po? Yes po. Okay. Sa chart of accounts po, ayan. Meron po tayong yung new dito, yung color green. Yan. So, mag-create lang po kayo, new. Yan. So, account name, account type. So, kung saang lugar sa balance sheet, okay, or sa P&L, dapat siya ilagay, yun po yung account type. Okay? So, kung gagawa kayo ng asset, yan, fixed asset, or other asset, yan. Yan nyo po siya ilagay. Tapos, yung detail niya, secondary naman lang yan. Okay? So, kapag ka let's say, nakapili kayo ng fixed asset, ayan. So, kung ano yung account na ilalagay mo, kung asset talaga siya, huwag mo siyang ilagay sa accumulated. Kasi hindi pa naman accumulated yung gagawin mo. So, pili ka lang dito kung ano bang klaseng fixed asset yan. Okay, so, kung machinery, vehicles, ganon. So, ayun po. Ganon lang naman pag-create. Pagka hindi naman ikaw dito nag-create, pwede rin naman po sa halimbawa dito, nagka-categorize ka, kapag wala sa account category, ano bang walang account dito? Construction income, let's say. Construction income, di ba? Wala, hindi siya lumabas. So, add new ka lang. Okay? So, mag-add new ka lang, babalik ka sa ganito. Okay? So, ilalagay mo din po lahat ng details, yung account name, type, and yung detail type. Tapos kung sub-account yan, i-check mo dito, pipili ka kung ano yung mother account. Okay? So, ganun lang po. Okay. So, yun lang po ba tanong sa pag-create ng new account? Okay, stop ulit. Yan. Okay, so meron pa po ba? Okay, so I guess wala na. Congratulations po. Ayan. Okay, so picture na po muna siguro tayo. Ayan, open po yung cam ninyo. Ayan, medyo suklay-suklay. Ayan, so Miss Laura?
Yes po. Do the honors po. Yes. Picture tayo. Sige po, open cam po tayo. Ready po. Sir George. Miss Connie, open po kayo. Konti lang naman tayo eh. Isang page lang yata. Dalawa naman. Okay po, and ready? Smile. In 3, 2, 1, smile. Okay po. Isa pa po. Page 2. Ito po. Habol pa po yung gustong open cam. 3, 2, 1, smile. Okay. Thank you. Thank you po. So, thank you very much po. Kapag ka may mga struggles pa po, no, mag-reach out lang po. Yan. Para we'll see you sa graduation and sa ating nga pala, team building, no po? Yan. So, kung sino yung mga a-attend sa team building, sa 22, Friday na po yan. Okay? So, ilang tulog na lang. Okay? So, Miss Laura, nakikita tayo doon. Tama po Yes ba? po. Yes po. Yes. Darating po. Okay. So, yung iba po sana, makita-kita tayo sa Friday. Sa Tanay Rizal. Okay? So, thank you very much po.